Para po sa mga nagte-trade using our TIPI system, nagte-trade ng leverage using our TIPI system, look at this, look at this, look at this. So ito, SR flip area. So obviously, papunta ka sa support area. Yan pong area niya. So, nag-drawing ka ngayon sa H4 ng possible resistance mo. So, nakakita tayo ngayon dito sa area na to ng possible resistance. Kasi nag-pullback eh. So, obviously, resistance yan. Nag-pullback eh. So, ngayon, all you need to ask kung kayo ay actively nagtitrade, nasaan ang price? Nasa support or nasa resistance? Ano ang trend? That's your second question. Uptrend or downtrend? Pangatlo, saan posibleng pumunta yung price? So, sa mga ganitong setups po, no, sa 1 hour time frame, if you're using TIPI, okay? Kasi nasa support ka na eh, no? So, malapad yung support area. That's an area, not an exact price, okay? Watch out sa reaction ng price dito sa yellow line. Pag ito ay nag-hold, coincides sa support area, tapos may makikita ka ngayon triangle na TIPI, may makikita ka ngayon long na TIPI, it's a sign. Ganun lang naman kasimple yun. Pag gumagamit ka nito. So, yun, pwede ka ba mag-long doon? Eh, nasa support eh. Uptrend eh. So, as long as you follow the right combination of margin and leverage, yan po ang trading. That's a game of probability. Sure ba, Tito, pag tumama dyan, aakyat? Hindi po. Wala pong 100% sure. Pero instead of you buying somewhere kung saan-saan umahabol ka, antayin mo yung setup. Kasi the market will tell you if you're wrong or you're right. Kung nandun ka na sa setup, tumagos yan, okay, nag-long red, tinagos, nag-close below. Diba? Nag-close pa dyan, below sa H1 time frame. O, di mali yung setup mo. Ano gagawin mo? How are you going to structure your risk? Magdi-DCA ka ba kasi uptrend pa yan? Magka-cut loss ka na ba pag bumalik? Or maghe-hedge ka countering the trade? So you have to plan that. Hindi sapat na ito lang yung entry ko. Paano ko i-manage yung trade na yan if the trade goes against me? Follow for more Tito Moves!